Magandang araw po, Sir Paul. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joey. Nangyari po ang karanasan na ito, 1993. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Basta, norte po ito ng Pilipinas. Noong mga panahon po na ito ay nagtatrabaho ako bilang isang boy sa isang hardware. Utusan, taga-benta, taga-delivery at kung ano-ano pa. Maayos naman po ang kitaan ko. Para sa isang hindi nakagraduate, pwede na. Hindi ko nga kasi natapos ang pagka-high school ko noon kaya anong aasahan kong trabaho. Pero ganun pa man, pagodan man ang araw-araw ko, okay lang. Masaya naman ako. Kahit papaano, kumikita ako. Nakakapagbigay po ako ng pera sa mga magulang ko dahil noong mga panahon po na yan, sa bahay pa po nila ako nakatira dahil binata pa po ako niyaan. Lumipas po ang mga buwan. Wala pong naging problema sa aking pagtatrabaho doon sa hardware na iyon. Nakakaipon po ako. Nakakabigay ng tulong sa mga magulang, sa mga kapatid. At the same time nakakapag-ipon din. Pero nagbago po ang lahat nang magkaroon po ako ng isang bagong katrabaho noon na tatawagin na lang po natin sa pangalang Bonjing. Bonjing dahil may kalakihan tao po ito. Malaki, mataba, malusog. Bonjing. Si Bonjing po ay tahimik lamang na tao pero masipag kong magtrabaho. Kahit malaki ang kanyang pangangatawan, magilas po siyang kumilos, maliksi. At ang kapansin-pansin talaga sa kanya ay yung kasibaan niya sa pagkain. Sa lakas ba naman niyang maghakot ng mga simento, ng mga graba, at kung ano-ano pang mga mabibigat na materialis na ibinebenta namin, talagang malakas siyang kumain. Madaling utusan, madaling matuto, madaling pakisamahan, hindi nga lamang nagsasalita. Isang araw noon, umuulan. Uwian na namin ito. Ang problema, hindi ako makalabas. Doon lang ako sa tapat ng gate ng aming hardware. Di ka pa uuwi, Joey? Dito muna ako, Bonj. Gusto mo sumama sa akin? Malapit na ang bahay ko. 2 ang payong ko. Baka kasi kapag sinuong mo yan, bagyo yan, mababasa ka. Sa totoo lang, Sir Paul, tinatamad na akong umuwi noon. Pagod na pagod kasi ako noon eh. Tapos bukas maaga rin naman akong papasok. Bonjing, may kasama ka ba sa bahay nyo? Baka pwedeng dun muna makitulog. Hindi po nag-alintana si Bonjing. Ang sagot niya lang, "Ko bahala." Pagkatapos nun, Sir Paul, sabay kaming umalis ng hardware at nagtungo sa bahay ni Bonjing. Hindi nga siya nagkamali dahil malapit nga lang po yung bahay niya doon sa lugar. Bandang creek kasi yung bahay niya. Bababa ka lang, ilang lakad lang, tapos nandun na. Hindi ko nga akalain na may bahay doon eh. Sa totoo lang, mga kabahayan, kasi may komunidad pala doon. Para silang mga naninirahan sa gilid ng creek. Maraming baboy doon. Siguro dahil may source of water nga sila doon. Tapos yun nga, pinapaagos na rin siguro yung dumi ng baboy doon sa ilog. Maayos. Dito ka pala nakatira? Oo. Kalilipat ko lang dito mula nung natanggap ako dyan sa hardware. Pre, salamat sa pagpapatuloy sa akin dito . Malakas talagang ulan eh. Malayo pa yung amin. Baka pag uwi ko, Diyos ko, konting tulog na lang. Gigising na naman ako. Ayos lang. Pagkapasok namin sa bahay niya, nakaramdam ka agad ako ng kakaiba. Para ka akong may mali eh. Ewan, hindi ako mapakali. Kung titignan mo ang bahay niya barong-barong lamang. May linya ng kuryente doon na sigurado ako jumper lamang. Tapos malinis naman kahit papaano. Maliit, sakto lang yung mga gamit. Alam mo nga nagsisimula pa lamang sa buhay. Wala kang kasama sa buhay, Bonj? Wala eh. Matagal na akong ulila . Luluto lang ako . Kumakain ka ba ng adobo? Oo. Paborito ko nga yun eh. Marunong ka pala magluto. Sa bagay, sa lakas mong kumain yan, panigurado marunong ka. Tumawa ako noon pero si Bonjing ngumiti lang.
Lumipas po ang mga minuto pagkatapos kong mag-ayos ng gamit at makapaglinis ng katawan. Nakapagluto na rin po si Bonjing at masasabi ko na mabango ang amoy ng niluto niya. Amoy adobo nga ah. Mukhang masarap to pare ah. Masarap yan. Pagkita ko sa adobo, nagtaka ako. Kasi maputla. Hindi siya yung typical na adobo, Sir Paul. Alam niyo yung kulay itim, yung matoyo, tapos may bawang na makikita mo talaga. Ang makikita mo lamang doon, paminta, maputla. Tapos, hindi ko alam kung anong rikado yun, basta parang sibuyas na ewan eh. Adobo ba to? Oo. Adobo yun sa probinsya namin. Masarap yan. Hinainan ako ng plato, kutsara, tinidor, tapos kinuha niya na rin yung isang kalderong kanin. Sumalok ako. Kumuha ng adobo na ulam na tinutukoy niya. Anong klaseng adobo to paring Bonj? Basta, tikman mo. Masarap yan. Kumuha ako ng karne. Konting sarsa na may mantika. Pagkita ko, parang kakaiba yung karne. Baboy ba to pare? Basta, masarap yan. Hindi siya sumagot. Kaya inisip ko baka karni ng kambing, karni ng baka o kung ano man. Hindi na ako nagsayang pa ng sandali eh. Tinitignan niya kasi ako parang hinihintay niya akong sumubo. Pumilis ako ng karne. Nilagay yon sa mainit-init pang kanin. Kumuha ng konting sarsa. Sinubo ang mainit-init na ulam, pati ang mainit-init na kanin sa bibig ko. At Sir Paul, nagulat ako dahil lasang adobo siya. Literal. Pero yung itsura, kulay, iba. Masarap, Sir Paul. Mas masarap pa sa luto ng nanay ko. Real talk yan. Sarap pare ah. Ngumiti naman si Bonjing. Sunod-sunod ang subo ko. Siya kumain na rin. Grabe. Sarap ng luto mo pare. Sir Paul, tumaob yung isang kalderong kanin sa amin noon. Grabe, busog na busog ako, mahilo-hilo pa nga ako. Tapos noon, humiga na ako sa may sopa. Inaalok pa nga niya ako na doon na raw ako matulog sa kama niya, pero syempre ang kapal naman ng mukha ko kapag ginawa ko yun. Kaya Sir Paul, doon ako nagpahinga. Siya naman pumasok na. Ako, nakangiting pumikit, busog na busog, mahilo-hilo pa. Ngunit makalipas sa mga oras, Sir Paul, kasabay ng malakas na pagbuhos ng mga ulan, nagulat at nagtaka ko nang biglang maalimpungatan ako dahil kumulo-kulo po ang tiyan ko, Sir Paul. Para ako natatae, sinisikmura, nasusuka. Bumangon ako, Sir Paul. At nagulat po ako, Sir Paul, dahil nakaramdam po ako ng pagsusuka. Mas malapit po ang labasan sa harap kaysa doon sa likuran. Doon sa may kusina o palikuran niya, kay doon ako lumabas. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan, kulog, malakas na hangin, kidlat. Suka ako ng suka, Sir Paul. At alam niyo ba, habang sumusuka ako, Sir Paul, habang inilalabas ko ang mga bagay na kinain ko, nagulat ako dahil sa harapan ko, kasabay ng kidlat, pagliwanag ng paligid, nakakita po ako ng mga tenga, daliri, mata, ilong, ari, at iba't ibang karne na sigurado ako nagmula sa tao. Uulitin ko po lahat ng iyon nagmumula sa aking bibig, sa aking sikmura. Kadiri, anong ibig sabihin nito? Sumuka ako ng karne ng tao na kakain ako. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko noon. Yung pinakain sa akin ni Bonjing, karne ng tao. Habang nagsusuka ako, Sir Paul, pinilit kong pumasok. Kinuha ko yung gamit ko, Sir Paul. Pumasok ako bahagya doon sa may kusina at nakita ko doon sa may basurahan niya. May mga karne pa na pinagputol-putol na tao. Kamay, paa, at sa kung saan parte pa, basta sigurado ako, tao yun. Takot na takot ako. Mabuti na nga lang talaga malakas yung ulan noon kaya may tunog na nagtatago sa mga kilos ko noon, Sir Paul. Mabilis akong tumakas doon, Sir Paul. Malakas yung buhos ng ulan pero hindi ko yun iniinda. Yung lamig, yung panginginig, yung takot,
Mas inuna ko ang sarili ko dahil kung sakali, baka ako na ang sunod na biktimahin ng katrabaho ko na iyon. Madaling araw nang makabalik ako sa bahay namin at ikinuwento ko sa pamilya ko ang lahat. Sabi ng tatay ko, baka raw aswang. Baka raw aswang yung katrabaho ko. Sabi nila sa akin noon, huwag na raw akong magtatrabaho doon, huwag na raw akong babalik. Hindi ko na nga ginawa yun. Nung gabi na yun, Sir Paul, o nung madaling araw na iyon, pinalaklak ako ng sangkaterbang kalamansi juice ng tatay ko. Sunod-sunod ang pagsusuka ko. May iba nga doon na likidong kulay pula na malapot. May buhok-buhok pa. Sabi ng tatay ko, maaari doon na niyangkaw ako ng katrabaho ko. Aswang siya. Hahawaan na raw ako. Mula nun, Sir Paul, di na ako bumalik pa doon sa hardware na pinagtatrabahuhan ko. Diring-diri ako, takot na takot ako. At mula noon, hindi ko na rin nakita pa yung aswang na mataba na yon. Wala na rin akong balita pa sa hardware na yon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila, basta ako. Safe ako. Safe ako sa aswang na bonjing na yon. Hello, Sir Paul. Babahagi ko lang po ang kwento na ito. 1989 po ito nangyari. Noong mga panahon po na ito, mahilig po ako sa kalamansi. Kalamansing sausawan, kalamansing hinahalo sa may sabaw, kalamansing inilalahok sa mga putaheng iniluluto namin. Sa katunayan nga po niyan, sa bakuran po namin, marami po kaming tanim na puno ng kalamansi. Hindi kami nauubusan. Binata pa po ako nang mangyari ito. College student po ako at taga na po ito sa Cavite. Nga pala, noong mga panahon po na ito, bakasyon po ng third year college ko po kaya sinusulit ko. Hanggang isang araw po nito, habang nag-harvest po ako ng mga kalamansi dahil dadalhin ko po yun sa pagbalik ko sa Maynila kasi sa Maynila po ako nag-aaral ng kolehiyo. Babaunin ko ka ako. Mahilig kasi talaga ako magsupot at magbaon ng kalamansi kapag uuwi na ako doon sa Maynila. Pero habang nag-harvest nga po ako, nagulat po ako dahil meron pong nakapukaw ng atensyon ko. Isang kalamansi na kumikinang at kulay pula po ito. Takang-taka ako noon, Sir Paul, dahil sa tagal ko pong kumakain ng kalamansi, nagtatanim at kung ano-ano pa. First time ko lang pong makakita ng pulang kalamansi. Ganun pa man kinuha ko po ito. Para nga itong nag-glow in the dark pero kulay pula. Mangha-mangha nga ako noon kasi noong mga panahon na yun wala akong mapagpakitaan noon. Wala akong mayabangan noon. Kasi wala naman akong kasama noon sa bahay. Abala yung mga kasama ko sa bahay. Yung nanay tatay ko noon may pinuntahan. Yung mga kapatid ko noon nagtatrabaho na. Yung iba naman may pamilya. Bunso ako noon. Kaya noong mga panahon na yun ako lang po talaga sa bahay. So heto na nga, kinuha ko po yung kalamansi na yun. Ang laki-laki nga po nito Sakto ang ulam ko po noon ay sinigang na baboy. Hindi ang ginawa ko, hiniwa ko po ito. Pinatak yung kalamansi doon sa may sili at patis. Wala namang kakaiba. Yung amoy, yung lasa, yung texture, kalamansi. Mamula-mula nga po yung katas Sabi ko noon baka nasobrahan lang sa hinog. Ginamit ko naman po yung sausawa na iyon sa baboy na sinigang at masasabi ko na tipikal na lasa lang kalamansi. Pero ang hindi ko po alam, doon na po magsisimula ang kalbaryo sa buhay ko. Meron pa po akong isang linggo bago po ako bumalik ng Maynila. At sa mga araw po na iyon ay may nagbago po sa pakiramdam ko. Para pong may nagmamasid sa akin. Para pong may nakatingin sa akin sa mga kung saan-saan. Parang may nag-aabang sa paligid ko. Para pong may nag-aabang na mga galaw ko. Ganoon yung pakiramdam ko. Hindi ko malaman kung bakit. Tapos, isang gabi, Sir Paul, nagulat na lamang po ako habang naglalakad ako pa uwi ng bahay. Galing po ako nito sa bayan noon kasi nag-basketball po ako kasama yung mga kabarkada ko. Yung nilalakaran ko po noon ay liblib na lugar. Puro puno. Alsada naman po na bato yung dinadaanan ko pero yung paligid nga po, halaman, puno, tapos wala pong stoplight. Tapos wala pong poste ng ilaw. Pero maliwanag naman po yung buwan kasi bilog na bilog po ito.
nang magulat na lamang po ako nang may dumamba po sa akin na isang nilalang. Nagulat po talaga ako noon. Inatake po ako nito. Dinaganan. Noong una hindi ko pa alam kung ano yung klaseng nilalang. Hayop ba yun? Aso ba yun? Paniki ba yun? O ibon? Pero nagulat na lamang po ako dahil nang makita ko siya, isa po pala siyang tao. Taong may pakpak. May mahahabang galamay, kuko na matatalas, ngipin na naghahabaan at mararami. Isang aswang. Hindi naman po dingin sa kaalaman ko ang mga aswang noong mga panahon na yun dahil taga-probinsya po ako, Sir Paul, pero ang hindi ko po mapaniwalaan, meron po palang ganoon. Unang beses ko lang pong maranasan yun. Pero nagulat po ako, Sir Paul, dahil nalalabanan ko po yung aswang. Mabilis po siya pero mabilis din po ako. Malakas din po ako noon kasi nasusuntok ko siya. Nagugulat nga ako noon kasi sa bawat suntok ko na tumatama sa kanya, at talagang nasasaktan siya. Nagtataka naman ako kasi saan ko kako nakuha yung bilis at lakas na iyon kasi hindi naman ako ganun kalakas, Sir Paul. First time ko nga lang din makipagsuntukan at sa aswang pa, kaya takang-taka talaga ako. At sa hindi ko malamang dahilan, dahil sa sunod-sunod nga ng mga ataking natatamasa ng aswang sa akin, nataboy ko po siya. Karipas po siya ng lipad. Nalamog ko siya. Ako naman, Sir Paul, syempre may mga galos, kalmot, at kung ano-ano pa. Pero hindi ko na yun ininda. Takbo ko, pauwi. Pero imbis na umuwi sa amin, diretso po ako doon sa albularyo na kakilala po namin doon sa baryo namin, si Kaigme. Pagkarating ko po sa bahay ni Kaigme, ikinuwento ko sa kanya ang naranasan ko. Hindi nga siya makapaniwala Pero nagtaka ako sa itinanong niya. Sandali lang. May nagbago pa sa buhay mo ngayon? Ha, bata? Anong ibig sabihin niyo sa nagbago? May kinain ka ba? May nagawa ka ba? May ininom ka ba? Ng mga kakaibang bagay na typical, na hindi typical? Agad naman sumagi sa isip ko yung pulang kalamansi. Yung pulang kalamansi po na nakain ko noong nakaraang araw. Pulang kalamansi? Pulang kalamansi? Malaki? Kumikinang-kinang? Opo, ganun nga po. Maswerte ka, bata. Nakakain ka ng alamat ng katas ng kalamansi. Isa yung anting-anting ng kalamansi. Isa yung butil. Kapangyarihan yan. Kapangyarihan. Kaya ka nakakaramdam ng mga kakaibang nilalang. Aswang ang una mong naramdaman pero susunod na ang mga multo engkanto. Talaga po. Magkakaroon ka ng mga kakaibang lakas, iyo. Magagawa mo makatulong makalaban. Yun ay gugustuhin mo. Isa lang ang sinabi ko noon, Sir Paul. Tanggalin ka ako ni Kaigme. Yung kung ano mang kapangyarihan yun sa akin. Sinabi niya po sa akin yung mga pros and cons ng kapangyarihan nga na iyon. Una, ilalakas nga po ang pisikal na abilidad ko. Bibilis ako. Ang buhay ko ay hahaba raw. Maaari daw akong umabot sa 100 taon mahigit pa. Hindi raw ako magkakasakit ng mga malala. Hindi raw ako magkakasakit ng malala. Diabetes, sakit sa puso, sa baga, kanser o kung anumang malala. Normal na kamatayan daw ang aking mararanasan. Kaso ang cons daw, yun nga. Lalaban ako sa mga aswang, engkanto, maligno, multo o kung ano-ano pang anak ng kadiliman. Ang sinabi ko lang, tanggalin ka ako niya. Nung gabi po na yon hanggang sa madaling araw po may ginawa pong isang seremonya sa akin si Kaigme. Hindi ko na lang po sasabihin dahil sabi niya, bawal, delikado. Kapag kasi nagkamali ka ng seremonya, imbis na maganda ang resulta, maaari daw ako makatawag ng ibang maligno. Natanggal po ang kakaibang kakayahan ko noon, Sir Paul. Yung kakaibang pakiramdam ko, yung mga tumitingin sa akin, yung mga nagmamasid, yung mga nag-aabang. Yung bilis, yung lakas,
Yung iba ko pang hindi natutuklas sa nakakayahan na wala. Pero sa totoo lang, hindi ko yung pinagsisisihan. Dahil mas gusto kong mamuhay ng normal. Mas gusto kong mamuhay ng payak. Isang normal na tao. Pero kung tatanungin ko kayo, mga kapansit, kung kayo ang nakakuha ng pulang kalamansi na yun, tatanggapin nyo ba? Dito na lang po. Hello, Sir Paul. Tawagin nyo na lamang po akong Beatrice. Naganap po ang karanasan na ito 1999. Bagong lipat kami ng pamilya ko noon sa isang baryo sa Capiz. Galing po kaming Iloilo nito. At sa pagdating po namin doon sa bago naming bahay, nakakabili lang po namin. May isa kaming kapitbahay na pumunta sa amin at nag-welcome. May dala itong ulam. Pero ang pinakakapuna-puna sa ibinigay niya po sa amin, nagbigay siya ng napakaraming bawang. Tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Emanuelita. Emma na lang po for short. Babae po siya ha. Mare, kamusta ang paglipat dito sa baryo namin? Ayos lang naman. Mare na kaagad. O sige, Mare na lang din ang itatawag ko sa'yo. O eto, ulam. At heto bawang. Tinanggap ko po yun, Sir Paul, ng walang pag-aalinlangan. Nagpasalamat ako. Takanta ka man, pero yung bawang pala na iyon ang magsasalba sa amin ng pamilya ko sa isang kapahamakan. Lumipas po ang mga araw at linggo nakapag-set up na rin po kami doon sa bago naming bahay. Tinulungan po kami ng mga kapitbahay po namin doon at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi po silang nagdadala ng bawang sa amin. Yung mga unang nga nilang binigay, nabulok na. Pero tataka ako kasi nagdadala talaga sila. Pa isa-isang bawang, dalawa, isang bugos, hindi talaga nauubusan. Hindi ko naman tinatanong sa kanila kung bakit. Ang akin lang, syempre, tingin ko lang ako ng thank you. Baka kasi masamain nila ang pagtatanong ko. Blessing yun, lugi ka pa. Binibigyan ka na ng bawang, di ba? Pero isang gabi, Sir Paul, nasagot ang mga katanungan ko. Nagdadalang tao na po ako noon. Panganay po. 6 na buwan na po. Nung gabi po na yon, hindi ako makatulog. Bukod sa mainit at maalinsangan nung gabi na iyon, galaw po ng galaw ang anak ko sa sinapupunan ko. Parang hindi rin siya makatulog noong gabi na iyon. Ang asawa ko naman po, hinahawakan ang tiyan ko, inaakap, hinihimas-himas. Maski siya hindi rin ata makatulog. 12:00 na nito. Mahal, hindi ako makatulog. Ako nga rin Parang hindi tama Ewan. Gusto mo ba ng gatas? Itimpla ko. Sige, ipagtimpla mo ko, baka nagugutom ang bata. Ipinagtimpla po ako ng gatas ng asawa ko. Siya naman ay nagtimpla ng kape. Tahimik naming iniinom ang aming mga inumin ng maya-maya. Nakarinig at nakaramdam kami ng kung anong nilalang sa itaas ng aming bubungan. Para bang may mahinang lumagapak. Tapos maingat na naglalakad ng dahan-dahan sa aming bubungan. Yung bubungan namin na iyon, yero na po ito. Kaya maririnig at mararamdaman mo talaga. Sabay-sabay kaming napapatingin ng asawa ko. Sabay-sabay kaming nakiramdam ng asawa ko. At maya-maya, Sir Paul, huminto po yung tunog o yung nilalang doon mismo sa tapat namin. Partikular, sa tiyan ko. Ako naman, Sir Paul, wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang nasa isip ko noon, baka kakupusa lamang yun. Baka ibon, manok. Pero buti na lang, maalam po ang asawa ko. Nagulat po ako noon, Sir Paul, dahil sa ilalim ng aming higaan, may nakatago pong malaking kawa na kaldero. Itinakip po yun ng asawa ko sa aking tiyan. At sumenyas po yung asawa ko na wag akong maingay. Wag daw akong kikilos. Wag daw akong gagalaw. Takanta man. Inis na inis man. Pero hindi ako kumilos. Tinunod ko po siya. Mas lalo pa ako nagulat noon, Sir Paul, nang may inilabas siyang isang mahabang itak mula doon sa ilalim ng aming papag na wala rin akong kaide-ideya
na nandoon pala yun. Bukod doon, kinuha niya po yung mga bawang na ibinigay sa amin ng aming mga kapitbahay. At maya-maya, nagulat po ako nang mula doon sa aming bubungan, may tumagos na malasinulid na bagay. Mabaho, mahaba, parang alambre. Nagtaka nga ako kung papaano nakatagos yun sa yero, Sir Paul eh. Tapos nun, sumabog ang mabahong amoy. Malangsa, nakakasuka, nakakadiri. Parang nabubulok na karne. Parang patay na daga. Tapos maya-maya, Sir Paul, yung asawa ko po, pumatong sa papag namin. At yung kung anumang lumalambiti na iyon, tinaga po niya. Nagulat nga po ako, Sir Paul, dahil biglang may sumigaw na isang nilalang mula sa itaas. Parang demonyo, parang halimaw, basta nakakatakot. Hayop kang aswang ka, sinasabi ko na nga ba, may hindi tamang mangyayari. Lumabas yung asawa ko, Sir Paul. Sumigaw naman ako, Sir Paul, dahil pagdungan ko po sa bintana, may isang nilalang. Nilalabanan po ng asawa ko. Yung asawa ko naman, binabatuhan po siya ng bawang. Tapos tinataga ng itak, kaso mabilis. Umaatake din po yung nilalang. Naglabas na naman po ang mga kapitbahay namin at tinulungan po yung asawa ko sa paglaban doon sa nilalang na napag-alaman ko na isang aswang. Grabe, Sir Paul. Nataga po nila yung nilalang. Pero kahit na ganoon, nakatakas pa rin po ito sa bilis nito, sa liksi nito. Pagkatapos po ng eksena na iyon, tinulungan po ako ng mga kapitbahay namin. Doon ko na po nalaman kung bakit sila nagbibigay ng bawang sa amin. Dahil doon daw sa baryo namin, may lumalaganap na aswang. At ang pinupunteriya ay mga buntis. Kaya pala nagbibigay sila ng bawang. Buti na lang po, nandun yung asawa ko. Kulat sa pool pala, alam na ng asawa ko yun, pero pinabuti niya nang hindi sabihin sa akin para hindi raw ako ma-stress. Dahil sigurado daw matatakot ako. Mahirap na para sa kapakanan daw ng anak namin na naiintindihan ko naman. Mula noon, Sir Paul, hindi na po bumalik pa yung aswang. Wala na po naging problema. Nakapanganak naman po ako ng maayos at nakapamuhay ng normal. Mabuti na lang talaga. Mabubuti ang mga kapitbahay namin. Salamat din sa asawa ko na mailap at maalam pagdating sa mga aswang dahil kung hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Mula nun, Sir Paul, kahit hindi po ako buntis magpasangga ngayon, sa kwarto ko po, palaging may bawang. Mahirap na. Baka mamaya atakihin ulit ng aswang. Dante na lang po. Nangyari ang karanasan na ito sa Pasig, 2001. Office worker po ako niyaan. At ang pangtawid gutom po namin na mga katulad kong sa opisina nagtatrabaho noon ay ang pagkain sa karinderya. Mura kasi, masarap na, bagong luto pa. Kaysa naman magbaon pa ako o kaya naman kumain sa cafeteria ng aming opisina. Mamamahalan pa ako. Marami po akong kinakainan na karinderya noon. Depende na lang po sa gusto kong putahe noon o sa timpla na gusto ko. Alam niyo naman na bawat karinderya, iba-iba ng klase ng luto, iba-ibang putahe, iba-ibang mga may-ari, iba-ibang pakikisama. Ngunit isang araw po noon, Sir Paul, meron po ako nabalitaan mula sa isa sa mga katrabaho ko. May bago raw bukas na karinderya. Ako naman, mahilig naman po akong tumikim ng mga bagong karinderya noon. Baka ako may masarap na putahe doon. Para kahit papaano may iba ng pagpipilian ba. Kaya kasama yung katrabaho ko na iyon, nagpunta po kami doon sa karinderya na yun. Yung karinderya po na yun, Sir Paul, medyo malayo-layo po sa opisina namin. Naglalakad ka pa ng mga 15 minutes tapos si eskinita pa. Nagsisinga ako noon kasi ang layo pa eh. Sayang ka ako yung kalahating oras na pinahinga na lang sana namin sa office. Pero ganun pa man, wala na eh. Nandun na kami. Pero sa pagdating namin doon sa karinderya, medyo natuwa ako kasi maraming luto, bago. Tapos yung iba, mga bago sa paningin ko.
Kakaibang putahe. Tapos yung mga tipikal na putahe, para bang kay sa sarap. Umorder ka agad ako ng menudo na paborito ko. Umorder din ako ng kanin, soft drinks tapos sabaw. Nung katrabaho ko naman, umorder po ng liempo, tapos tinuguan. Tapos kanin din. Nang madala po sa amin yung pagkain namin, may nilabas po yung katrabaho ko. Supot na naglalaman ng pansit. Luto daw ng asawa niya. Oh, ayos Pengi. Tara, pagsaluhan natin pare. Ako pa naman Sir Paul, mahilig ako sa pansit. Kahit ano. Bihon, miki, luglog, malabon, palabok, basta pansit. Favorite ko yan. At swerte rin. Doon sa supot ay may kasama na kalamansi. Kasi hindi ako kakain ng pansit kapag walang kalamansi. It's a must yan. Hindi nagtagal. Dumating na rin po yung ulam namin. Yung mga kanin. Tapos sinama ko na po doon yung pansit. Hati kami ng katrabaho ko. Buti nga marami rin kalamansi Kaya patak-patak na lang din po. Tapos sinama ko na din yung ulam doon. Halo-halo na. Habang sumusubo po ako ng pagkain, sarap na sarap po ako. Ang sarap ng luto Sarap ng pansit, sarap din ng kanin, sarap din ng menudo. All in all, perfect. Pero habang ngumunguya po ako ng menudo, nagtaka ko. Kasi kako yung karne na kinakain ko, bakit kako parang gumagalaw? Parang nanginginig tapos parang kumukunat. Maya-maya, nagulat na lang po ako dahil parang lumaki po yung kinakain ko. Parang humaba tas parang tumigas. Nilabas ko po yung karne na yun sa kutsara ko at napasigaw na lang po ako ng Daliri ng tao! Naalala ko pa yung lasa, Sir Paul. Lasang kalawang, lasang dugo, lasang malansa. Kadiri talaga. Yung nagtitinda naman po, bigla pong tumakbo papalabas. Ako, kilabot na kilabot noon, sukang-suka. Hinabol po namin yung nagtitinda. Kaso mabilis po siyang nakalabas ng iskinita, hindi na po namin siya nahabol. Tapos nagsumbong kami sa mga pulis. Napag-alaman po namin na yung mga ilan sa niluluto niya may lahok na karne ng tao, Sir Paul. Ang pinagtataka lang namin ng kaibigan ko, paano ka kung yung normal na karne ng baboy na sinusubo lang namin ay nagbago? Yung mga kapulisan naman, hindi naman naniwala. Baka kako, namalikmata lang kami. Baka kako sa sarap ng pagkain namin o sa sarsang napakalapot, hindi na namin napansin. Pero isang pulis doon, sinabi sa amin na, mga sir, huwag nyo ipagpilitan pa yan. Hindi maniniwala yung mga pulis kasi mga taga Maynila yan Ako taga probinsya. Baka po yung nagluto niyan, aswang, nabibiktima dito sa Maynila. Huwag nyo ipagpilitan pa kasi baka pagkamalang nagdadragso kayo. Sabihin nyo na lang po na oo siguro kako na umuo na lang ho kayo sa sinasabi nila para hindi na ho kayo mapaghinalaang gumagamit ang ipinagbabawal na droga para di ko kayo magkaproblema. Wala kami nagawa, Sir Paul. Mas sinunod po namin yung sinabi ng isang pulis na yun. Mahirap na. Baka matanggal pa kami sa trabaho Mula nun, Sir Paul, na-trauma akong kumain sa karinderya. Nagbaon na lang ako ng pagkain noon. Kung sakali man, kung hindi man luto ng misis ko yung kinakain ko, hinapatakan ko ng kalamansi. Sabi na nung pulis, yung kalamansi daw, yung nagpabago ng karne. Dahil ang kalamansi daw, pangontra yan sa mga aswang. Kaya kayo, gumamit kayo lagi ng kalamansi. Hello, Sir Paul. Natalie na lamang po ang itawag niyo sa akin. Nangyari po ito 1995 sa may Subic, Zambales. High school student po ako noon. 4th year na, incoming college. Ngunit sa kalagitnaan po ng klase namin, meron pong naging transferist sa amin. Isa siyang babae. Tahimik, hindi nagsasalita, pero matalino. Base yun sa mga exams niya. Palagi po namin itong sinasamahan, partikular ako.
Kasi dati loner din po ako eh. Nung first year, second year ako, kaya naiintindihan ko siya. As much as possible, ayoko makikita ng mga taong nag-iisa, tahimik. At kahit papaano, naging kaibigan po namin itong babae na ito. Natatawagin na lang po natin sa pangalang Natalia. Tahimik na babae si Natalia. Mabait, pero palangiti naman po sa mga biro namin. At yun nga po, sobrang talino. Yun nga lang hindi na siya makakahabol sa mga honors kasi transfer student siya. Hanggang isang araw po noon, kaming dalawa lang ni Natalia ang magkasama kasi yung ilan sa mga kaklose namin na kaibigan, abala sa kanilang mga ginagawa. Kumakain kami ng lunch nito. At accidentally, nabigyan ko po siya ng pagkain na napag-alaman ko, allergic siya doon. Anong laman yan? Anong laman? Baboy to. Adobo. May bawang yan? Oo. Bakit? Allergic ako sa bawang. Nakita ko, Sir Paul, yung bibig niya. Namula ka agad. Nagsugat. Para bang napaso. Nasabi ko noon na oo nga, baka ako allergic siya. Oo lang ako ng oo noon. Takantaka ako. Sorry ako ng sorry sa kanya. Nung araw nga na yun, umuwi siya kahit kalahati pa lang po yung klase namin. Mula po noon, Sir Paul, umiwas po sa akin ang kaklase ko na iyon. Patuloy pa rin akong humihingi ng tawad sa kanya kapag nakikita ko siya pero patuloy na siyang umilag sa amin. Hiyang-hiya naman ako sa kanya. Araw-araw ako nagsasorry. Nagbibigay ng peace offering ng mga chocolates, candy, basta yung walang bawang. Pero hindi niya po ito tinatanggap. Hindi niya ako pinapansin. Actually, pati yung iba namin mga kaklasmates, hindi rin. Lumipas sa mga araw. Isang gabi nito, pauwi po ako. Medyo na late na po ako nito. Kasi dumaan po ako sa bahay ng classmates ko. May ginawa kaming project. Sa di kalayuan habang naglalakad po, sa kaliwa ko, sa mga kapunuan, meron po ako nakitang isang estudyanteng babae. Sa eskwelahan din po namin ito nag-aaral. Kaparehas po ng uniforme namin pambabae. Nilapitan ko po ito at napansin ko na parang pamilyar ito sa akin. Natalia, anong ginagawa mo? Nagulat ako noon, Sir Paul, kasi duguan siya. Marumi siya. Nagkalat ang dugo sa kanyang damit, sa kanyang muka. Naninilaw ang kanyang mata. Nagkaroon po ng kulubot sa kanyang muka. Tapos yung ngipin po niya ang haba, ang dami. Kinakain po niya yung manok. Parang kinain niya po ito ng buhay. Anong ginagawa mo? Nagulat po siya, Sir Paul, at natigilan sa kanyang ginagawa. Tapos nun, tumakbo po siya papalayo. Akala ko nga noon sasaktan niya ako Pero hindi Ilang segundo pa ako noong nakatayo doon sa kinatatayuan ko, Sir Paul, at natauhan lamang po ako nang makaramdam po ako ng kilabot at takot. Napatakbo ko pabalik doon sa kalsada. Muwi sa amin. Ano yun? Nakita ko. Isa lang ang sagutan doon, Sir Paul. Maaari bang aswang ba si Natalia? Pero yung mga katanungan na yun, Sir Paul, hindi na po nagkaroon ng kasagutan dahil mula po nung araw na iyon hanggang sa graduate kami, hindi na po pumasok pa ng eskwelahan namin si Natalia, Sir Paul. Yung mga teacher hindi din po nasagot yung mga tanong namin. Kinokontak daw po nila si Natalia, yung parents daw niya, pero wala pong sagot. Pinuntahan din daw nila yung address ng bahay nito pero wala rin daw po sila doon. At mula nga po noon, graduate na lamang kami. Hindi na po namin nakita pa si Natalia. Mula noon, Sir Paul, ang dami ng tanong na sumasagi sa isipan ko. Aswang ba si Natalia? Kung hindi ko ba siya pinakain ng adobo? Kung hindi ko ba siya nasaksihan na kumakain ng buhay na manok? Makakagraduate ba siya? At isa pa, ang pinakamalaking katanungan sa lahat, aswang ba siya? Palagay nyo. Hello, Sir Paul. Tawagin nyo na lamang po kong Jude. Judas. Judas po ang pangalan ko
Yun po ako ipinangalan ng nanay ko. Pero Jude na lang po ang itawag niyo sa akin. Mas prepared ko po yan. At uulitin ko po ha, Judas po talaga ang nakalagay sa birth certificate ko. Hindi ko talaga malaman sa nanay at tatay ko kung bakit yun ang ipinangalan niya sa akin. Anyway, nagkaroon po ako ng negosyo noon, Sir Paul. May pamilya na rin po ako nito. Kalamansian po. Kahit naman po Judas ang ipinangalan nila, may ipinamana naman po silang lupain sa akin at negosyo. Yun nga po yung malaking taniman ng kalamansi. At ako na po ang nagpapatuloy noon. Maganda ang kitaan doon, Sir Paul, kasi marami na akong katay-ups na negosyo noon sa bayan namin. Nga pala, taga Pampanga po ako nito, taga Makabebe. Marami po akong katay-ups na negosyo, restaurant, sa palengke, at sa kung saan-saan pa, pero meron po akong isang partikular na regular na suki noon. Isang matanda na linggo-linggo. Gusto niya, pinadadalhan ko siya ng kalahating sakong kalamansi. At syempre, hindi ko tinatanggihan dahil kita po yun. Tatawagin na lang po nating Mang Ernesto ang matanda na ito. Na sa tagal-tagal ng panahon na naging suki ko siya, itakantaka pa rin ako kung saan niya ginagamit yung mga kalamansi. Kasi linggo-linggo, kalahating sako, wala naman siyang karinderya, wala naman siyang pinapakain. Saan niya ginagamit ang kalamansi? At isang gabi po, nalaman ko kung para saan yun. Nakiusap po sa akin sa Mang Ernesto noon na kung pwede, dalhin ko po sa bahay niya ng gabi yung kalamansi na iyon. Yung kalahating sako ng kalamansi, kadalasan kasi nagkikita kami sa bayan. Tapos doon kami nagtatagpo, doon kami nagpapalitan, doon kami nagbabarter, pera sa kalamansi. Pero nakiusap siya na dalhin ko nga doon sa bahay niya yung kalamansi. Wala namang problema sa akin dahil may sasakyan naman ako noon. Tapos binigyan naman niya ako ng pampagasolina. Pati yung address kako hindi naman ako mahihirapan kasi nakapunta na rin naman ako doon. Hindi lang eksakto doon sa bahay niya. Fast forward. Sa pagdating ko po sa bahay niya, isang payak na pamamahay lamang po ito. Gawa sa bato, kahoy, bubong na yero. May lupain din po siya na saktuhan lang din. May mga alaga siyang hayop, aso, manok, pusa. May baboy din. May pamilya din siya doon. May anak siya. May mga apo na rin. Marami sila doon. Pero sa pagdating ko po doon, Sir Paul, may hindi ako inaasahang pangyayari. Parang may problema sila. Para silang nagpapanik. Umiiyak yung mga bata. Tapos yung mga matatanda, partikular sila, Mang Ernesto, pati yung mga anak niyang lalaki. Talagang parang may kaaway. Ay na yung kalamansi. Sakto dumating ka na, Ernesto. Umalis ka na. Quentin! Hindi na ako nakapagtanong pa. Inabot ng nila yung bayad sa akin. Pero sa pagsakay ko po sa sasakyan ko, dito po ako nagulat dahil may mga naglalakihang aso ang bigla na lamang pong sumugod sa bahay nila. Ako naman, Sir Paul, hinila ako ng isa sa mga anak ni Mang Ernesto. Pinapasok niya ako doon sa bahay nila kasama nung mag-anak po nila. Yung mga babae, yung mga matatanda, yung mga bata. Tapos yung mga lalaki, may hawak silang mga itak. Yung kalamansi ko pinag-agawan po nila. At kinalaban po nila yung mga naglalakihang aso, Sir Paul. Yung mga aso po, Sir Paul, hindi po ito ordinaryong aso. Malalaki po literal. Tapos hindi din po ito normal na aso kasi wala po silang balahibo. Parang balat lang po tapos lapnos. Tapos sa pagdating po nila, nakaamoy po ako ng parang, alam niyo po yung nana na nagnanaknak. Ang baho, nakakasuka yung amoy. Ganoon po. Ano to? Anong nangyayari? Mga aswang yan. Mga aswang. Aaway namin. Doon ko po napag-alaman na ang pamilya nila Mang Ernesto, mga albularyo, at yung kalamansi, ginagamit daw nila sa pakikipaglaban sa mga aswang na talaga namang ikinamangha ko. Wow! Ang galing! Kamangha-mangha ka ko. Sila Mang Ernesto pati yung mga anak niyang lalaki, ang galing-galing po talagang makipaglaban.
Tapos yung mga kalamansi na akala ko'y panglaho ko lang sa mga pagkain, sa mga negosyo, nagagamit po nila na bala doon sa ginawa po nilang parang baril na gawa sa kahoy na kawayan. Tapos yung iba binabala sa tirador. Tapos kapag tinatamaan po yung mga aswang na aso, para bang bala itong tumama sa kanila. Bumabaon po Sir Paul. Tapos nasusugatan sila. And dami po ng mga aso Sir Paul, sabihin na nating mga 20 mahigit. Tapos sila Mang Ernesto, sabihin na nating mga nasa 5 hanggang nasa 7. Talong-talo talaga sila sa laki, sa bilis. Pero sa tulong ng kalamansi ko, Sir Paul, talagang lumalamang sila. Sakto po nun, Sir Paul. Meron pa akong isang sakong kalamansi doon sa sasakyan ko. Isa may i-deliver pa ako noon Sa kumpare ko naman yun. Mang Ernesto, may kalamansi pa po ako doon sa sasakyan ko. Doon sa pick-up. Mabuti, mga anak ko ninyo. At sa tulong po ng mga kalamansi, Sir Paul, nataboy po nila yung mga aswang. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nakakamangha, nakakabiliba. Mula nun, Sir Paul, naging kaibigan ko na ng tuluyan ang pamilya nila Mang Ernesto. Yung isa nga sa mga anak niya, naging matalik kong kaibigan, naging kumpare ko. Ninong siya ng mga anak ko. Kapag may celebration sa amin, o kaya naman sa kanila, nag-iimbitahan kami. Pero bukod po diyan, nagbago rin po ang tingin ko sa tipikal na kalamansi. Ang tipikal na prutas ng kalamansi, bukod pala sa masustansya, masarap, panlahok sa mga pagkain, maaari kang iligtas sa mga aswang. Hanggang ngayon negosyo ko pa rin po ang pagkakalamansi. Ang kwento na ito ay ibinahagi ko sa mga anak at sa apo ko. Sinabi ko sa kanila na ibahagi rin nila ito sa mga anak at sa mga apo nila, na minsan ang kalululuhan nila ay naligtas ng kalamansi sa mga aswang. Shoutout Sir Paul, Pamilya de los Reyes dito sa Pampanga. Salamat po.